So yeah, good morning, good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel, Nature Chop. So minsan parang wala ka nang magagawang ibang management sa halaman mo. Kung gusto mong mangalikot, ito yung pwede mong gawin. No? Pagtanggal ka ng mga damo-damo sa planter. So, kasi pag natanggal mo yan, kumbaga tutubo ng maayos yung halaman mo. At mas kita mo kung may problema. Diba? Minsan, appreciate ko rin na maraming damo rin talaga. No? Minsan kasi sila yung umiinom ng ibang mga pinandilig mo na minerals. Pero minsan kasi outgrow nila yung mga tanim mo talaga. Minsan hindi mo na makikita tulad na ito. Ayun na lang yung natira. Pero hindi mo yan kailangan i-propagate or i-replant. Kaya mo lang. Ngayon na nagawa mo na yung dapat gawin. You just need to wait para makarecover siya. So malaking bagay yan. Yung maliit na bagay na ginagawa mo na pagbubunot ng damo. Appreciate nyo ng halaman kasi hindi rin masuffocate or makaroon ng kumbaga yung roots niya makagalaw ng ayos. So ayun yung difference ng pagtubo nila sa wild at pagtubo dito sa growing area. Kasi merong isang mga tao na tumutulong sa kanila para sila yung mag-proliferate at hindi yung mga damo. So kung mapapansin nyo dito, ito na yung mga natapos naming nalinis namin. Hindi pa ganun ka-perfect kasi may mga maliliit pa, pero mabawasan lang yan malaking bagay na, di ba? So kita mo na agad yung halaman, kung ilan. Ito nag-umpisa to sa, kung natatandaan nyo, ito yung nag-umpisa sa isa, tapos after ng dormancy, naging tatlo, yung isa nabili, yung dalawa iniwan ko dito. Yung dalawa dati, ito na, ang dami na. Hindi ko pinropagate na yan. Tapos yung isa noon na hinihiwalay ko, inilagay ko dito para makompleto yung slot dito. Kasi ito ay may ilang mga plug na hindi kompleto. Ito nila, kinumpleto ko siya. Ito yan, tumubo na rin. So okay rin na hindi mo siya pakialaman ng pakialaman. Kusang nadami yung BFT. At kapag kakailangan mo na, doon mo na lang i-nudge yung isang side niyan, makakuha ka na ng isang halaman. Piliin mo lang yung pinakamaganda para maganda rin yung ma-receive ng mag-avail sa'yo. So, ayan minsan nga ito, minsan natatanggal na. Dito mo, pag natanggal, tubo yan. Pero yung i-propagate mo na, i-force propagation mo, hindi siya ganun ka-practical, no? Sa tagal namin na pag-aalaga. Kasi kahit matuto ka dun, matututo ka ng pakailan. Pag hindi mo pinakailam yan, mabilis dumami. Yan, ito yung mga hindi ko pinakailaman at ito yung mga pinakailaman ko. Maliliit. Ito yung una kong propagation ng dragon's breath noong December. Tandaan ko to. Ito ay galing sa Lipulings and Rhizome Division. Pero yan, tingnan nyo. Kailan ba yan? December, ngayon ay June or katatapos lang ng Mayo. So 5 months may get. Ganito yung itsura ng BFT na propagated by division ng rhizome or Lipulings. Ayun meron pang hindi lumaki. Ayun ang medyo hirap pagka Lipulings lang. May mga iba ganyan lang yung laki niya after 5 months. Liit. Kaya maganda talaga, hindi mo napakialaman yan na kung i-maintain mo lang na maganda yung media niya, okay yung dilig mo araw-araw, regular. At yan, bigyan mo ng araw na marami-rami. Yan, tutubo yan na maayos. So yun lang, diretso. Tutulungan ko lang tong bossing ko dito. Sipag talaga Nakabenta na yan ng Adelaide kahapon. Siya yung nag-handle ng Drosera Adelaide. So benta niya ay magkano, Sammy? 250. I need 279 for brawl pass. Ayun, kailangan niya pa ng 20 pesos para makapag-load siya sa games niya. Kaya siya tumutulong. Ayun yung kanyang inspiration ba yun? Goal niya. Kaya yan, para matuto rin siyang mag-alaga ng carnivorous plant. Kasi wala rin naman mag-aalaga na ito, diba? Kundi siya. So ngayon pa lang, i-trade na natin.
So para susunod siya na mag-aalaga ng mga carnivorous plant dito. Sipag oh. Kasi mamaya manonood din ng anime yan kaya nagmamadali. So ayan, kung gusto niyo ng Drosera Adelaide, yung ayan, bili kayo. 250, may 200 lang daw pag dalawa. So 400 pag dalawa, ano. Sabi niya kahapon. Marunong rin, no. So ayun, sige, ayun lang muna. At yung Adelaide po na yun, galing yun kay Kuya Raylon, Samsam. Bigay ni Kuya Raylon yun, yung Adelaide. So pinaparami na ni Samsam. Ito nga, water propagation na siya dito. At yung water propagation niya, medyo may mga nasilip na. Ang tagal nga lang talaga pag water propagation. O, ayan o, lagyan natin sa liwanag. Sa amin, may tubo na yung ano mo. Pero maliliit. Maliliit pa. Wait lang. Video natin. Wait lang. Open lang natin saglit. Ito ay water propagation ng Adelaide. So napakasimple na ng ginawa niya dyan. Ngayon may mga tubo na yung mga leaf. At alam nyo naman pag tumubo to, diba? Dire-diretso marami. Yan o. Kahit yung bata na hindi masyadong seryoso sa pag-aalaga, nakaka-successful ng propagation ng Adelaide. So kung kaya ni Samsam, kaya nyo rin. O, siya pa nagsulat niyan. So, yan. At, so yun lang muna. At yung propagation pala ng Adelaide, huwag nyo agad lagay sa initan. No? Lagay nyo lang sa sa ganito, medyo shaded. At meron din akong propagation ng ibang Drosera dito. Minsan nilalatag ko lang sa sphagnum. Ayan, ang maganda kasi yan, hindi nyo kailangan i-acclimate once na tumubo. Ang water propagation, dadaan pa yung sa acclimation. Pero, mas maraming tubo. At less effort kasi hindi ka naman nadidiligan sa tubig na siya. So, water change, hindi na rin nagwa-water change. Since RO water yung ginamit namin, pure naman siya. So, yun lang. God bless. And bye-bye.